5 taong gulang pa lamang noon si Angelito nang umalis ang kanyang ama at sumama sa grupo ng mga antingero. Sa kabila kasi ng pagiging mahusay na albularyo nito sa kanilang bayan, ay naghangad pa rin ng mas malakas na kapangyarihan. Ngunit imbis na madagdagan ang kanyang kakayahan, ay kamatayan ang sinapit nito sa kamay ng mga nilalang ng kadiliman na kanilang nakaengkwentro sa kabundukan. Dahil na rin sa pagkalunod sa sobrang katanyagan bilang mahusay na albularyo, ay naghangad pa itong maging mamamaslang ng aswang. Bagamat maganda naman ang kanyang hangarin para sa kapwa, ay nakasama naman ang pagiging gahaman nito sa kapangyarihan. At paglipas nga ng 1 linggo mula nang ito ay umalis, ay isang malamig na bangkay nang ito ay magbalik. Mula nang maulila sa ama si Angelito, ay tanging ang kanyang ina na lamang ang mag-isang nagtaguyod sa kanya. Kasakasama siya ng kanyang ina tuwing nagtitinda ito ng gulay at buhay na mga native na manok sa palengke. Sa murang edad ni Angelito, ay tinuturuan na siya ng kanyang ina sa pagtitinda. Madalas makaubos ng paninda ang mag-inang Gloria at Angelito dahil na rin sa karismang taglay ng bata. Bukod kasi sa cute, ay kumakanta siya habang sinasabayan ng pagsayaw ang pagtitinda. Nakakatawag iyon ng pansin sa mga mamimili, lalo na sa mga kababaihan. Maging ang ibang tendera sa palengke ay natutuwa sa kanya. Ngunit hindi pa rin maiiwasang may mga naiinis dahil na rin sa pagtumal ng kanilang paninda. Isang ugali na hindi maaalis sa isang tao. Matapos makapaubos ng paninda, ay agad din naman nilang ibinibili ng mga pangangailangang wala sa kanila ang ibang kinita. Tulad ng bigas, gatas, asukal, at kung ano-ano pang mahahalagang pangangailangan. May gusto ka bang laruan, Angelito? Baka may gusto kang ipabili kay nanay. Pagtatanong ni Gloria sa anak nang mapatapat sila sa nagtitinda ng mga laruan. Wala po, inay. May mga laruan pa naman po ako sa bahay. Tukon naman ng bata sa kanyang ina. Ang mga laruang tinutukoy ni Angelito ay ang mga sirang gulong ng bisikleta na pinapagulong niya sa maalikabok na kalsada gamit ang isang patpat na may pinitpit na lata ng gatas sa dulo na siyang nagsisilbing pangkontrol. Mga tansan na kanyang pinupulot sa tindahan at mga truck na gawa sa kahoy na ginawa pa ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Mga simpleng laruan, ngunit labis namang ligaya ang naibibigay sa isang simpleng bata. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ay nadaanan nila ang mga taong kasalukuyang nag-uumpukan at nagbubulungan. Saglit na napatigil ang mag-ina at kitang-kita ng dalawang mga mata ni Angelito ang sinapit ng isang lalaki. Dilat ang mga mata ng lalaking iyon habang may malaking butas sa bandang sikmura nito. Dinig din niya ang mga tila bubuyog na bulungan ng mga tao. Ayon sa mga ito, ay isang aswang daw ang may kagagawan ng nakakakilabot na kamatayan ng lalaki. Napahawak sa laylayan ng palda ng ina si Angelito
at nagtanong ito. Nay, ano ho ang aswang? Sila ang mga kampon ng kasamaan, anak. Sila ay mga taong tumalikod sa pananampalataya sa Diyos. Pumapatay sila ng tao para sila ay mabuhay. Paliwanag ni Gloria sa anak. Sa paliwanag na iyon ng ina, ay hindi na sinundan ng bata ang kanyang katanungan. Malinaw na para sa mura niyang isipan na masama ang mga aswang. Nang makarating sila ng bahay, ay agad na inasikaso ni Gloria ang kanilang pananghalian. Samantalang si Angelito naman ay kinuha ang tutong sa kaldero at nagtungo sa likod bahay upang magpatuka ng mga alaga nilang mga manok. Matapos ang pananghalian ay nagpaalam si Angelito upang makipaglaro. Mamaya na ang laro, anak. Di ba't may usapan na tayo? Na bago makipaglaro ay kailangan munang matulog ng tanghali para laging malakas ang katawan. Paano mo makakamit ang gusto mong pagtangkad kung hindi ka matutulog ng tanghali? Wika ni Gloria. Tuwing sumasapit naman ang araw ng linggo, ay nagtutungo sa simbahan ang mag-ina upang dumalo ng misa. Isang bagay na hindi nakakalimutang gawin ni Gloria. Nais kasi ng ginang na lumaking malapit ang loob ni Angelito sa Diyos upang mas magabayan siya ng magagandang aral patungkol sa mga pang-espiritual na tagubilin ng Panginoon. Habang papalabas ng simbahan ang mag-ina, ay umagaw sa pansin ng 10 taong gulang na noong si Angelito, ang isang matandang lalaki. Nakaupo iyon sa gilid ng simbahan habang nakalahad ang marumi nitong palad sa mga taong nagdadaan. Nanghingi ng barya ang bata sa ina. Nay, maaari ho bang makahingi sa inyo ng 50 sentimos? Mukhang gutom na ang anak ko ha. O eto, huwag candy ang bibilihin mo ha. Sabi ni Gloria nang iabot nito ang barya sa anak. Ngunit imbis tumungo sa tindahan ang bata, ay nilapitan nito ang matandang namamalimos at iniabot ang barya. Napatingin siya sa putol na binti ng matanda. Ngumiti naman sa kanya ang matanda, sabay nagwika ito. Maraming salamat, iho. Pagpalain ka ng Diyos. Wika nito, sabay hinaplos siya sa ulo. Napatitig na tila ba nagulat noon ang matanda kay Angelito. May kung anong enerhiya itong naramdaman sa katauhan ng bata. Mas lumaki ang pagkakangiti nitong nakatitig pa rin sa bata. Habang naglalakad palayo ang mag-ina, ay muling nilingon ni Angelito ang matanda, ngunit hindi na niya iyon makita sa kinauupuang lugar. Napahinto siya saglit sa paglalakad nang may pagtataka. Bakit anak? Ano bang tinitignan mo? Ay, wala naman ho, inay. Tugon niya habang iniisip pa rin kung bakit bigla na lamang nawala ang matandang iyon nang ganun kabilis. Sa pagkakaalam niya ay pilay yun. Habang patuloy ang mabilis na paglipas ng panahon, ay siya ding bilis ng dumadaming nabibiktima ng mga nilalang ng kadiliman sa iba't ibang bahagi ng kanilang bayan. Nandyang may buntis na natatagpo ang patay na at wala na ang sanggol sa sinapupunan nito. Mga kalalakihang natatagpo ang butas, ang tiyan o dibdib sa tabing daan ng palayan o kung hindi naman
ay sa gilid ng kakahuyan. Mga batang naglalaro lamang ay bigla na lamang nawawala. Ang mga bagay na ito'y labis na takot ang inihahatid sa mga tao. Isang araw habang naghahapunan ang mag-ina, ay nagpaalam ang nooy 12 anyos ng si Angelito. "Inay, may ipagpapaalam ho sana ako sa inyo." Ano yun, anak? "Tutal naman ho, tapos na ako ng elementarya. Nais ko po sanang pumasok bilang sakristan sa simbahan. Kinausap na ho ako ni Father Llamas na kung nais ko daw hong magsakristan ay tutulungan niya akong makapag-aral sa high school." Aba, maganda yan, anak. Sige ba, basta't yan ang nais mo at hindi ako tututol. "Ang inaalala ko lang ho ay hindi ko na kayo madalas masasamahan sa pagtitinda. May edad pa naman na kayo. Mas kailangan nyo na ang aking tulong." Naku, anak, huwag mo akong alalahanin at may mga tricycle naman nang bumibiyahe dito sa ating baryo. Madali na para sa akin ang magdala ng mga paninda sa palengke. Ang mahalaga ay makapagpatuloy ka ng pag-aaral sa tulong ni Father Llamas at makakapaglingkod ka rin sa simbahan. "Sigurado ho ba kayo, inay? Sa bagay, pag wala naman akong pasok sa eskwela at wala naman hong gagawin sa simbahan, ay makakatulong ako sa inyo." Pumasok nga bilang sakristan si Angelito. Nakapagpatuloy din siya ng pag-aaral sa tulong ng kanilang kora parokong si Padre Llamas. At sa tuwing walang pasok at gawain sa simbahan, ay tumutulong naman siya sa pagtatanim at pag-aani ng mga gulay na ibinebenta naman ng kanyang ina sa pamilihan. Ito na ang kinalakihang rutin ng buhay ni Angelito. Kahit anong yaya ng kanyang mga kaibigan o kaeskwela, ay mas inuuna nito ang pagtulong sa kanyang ina. Makalipas pa ang 4 na taon, ay nakatapos na si Angelito ng high school. Labis ang kasiyahan ni Gloria nang makaakyat siya ng entablado upang sabitan ng medalya ang kanyang anak na nakakuha ng unang karangalan. Habang pauwi ang mag-ina galing graduation, ay nabanggit ni Angelito na muli siyang tutulungan ni Padre Llamas sa pag-aaral sa kolehiyo. Talaga, anak? Naku, alam mo, hulog talaga ng langit sa atin si Father Llamas. Dahil sa kanya ay makakapag-aral ka ng kolehiyo. Kaya't magpakabait ka, ha? At laging magpapasalamat sa Panginoon. "Opo naman, inay. Hindi naman po ako nakakalimot magpasalamat sa kanya." Tugon naman ni Angelito, sabay ang pagtingala sa langit na noon ay halos mapuno ng kumukuti-kutitap na mga bituin. "Alam mo, inay, pag nakatapos ako bilang doktor, ay tutulong ako sa mga kabaryo natin. Libre ang aking panggagamot dito sa baryo. At pag nakaipon na ako, ay babawi naman ako sa iyo. Ipapagawa kita ng magandang bahay at ibibili kita ng telebisyon para naman hindi mo na kailangang makinuod sa ating kapitbahay. At siyempre, susuklian ko din si Father Llamas sa ginagawa niyang pagtulong sa akin. May isa pa nga akong gustong tulungan, kaso matagal ko na siyang hindi nakikita eh." Paano ka makakaipon kung libre naman ang gagawin mo kamong panggagamot? "Siyempre, nay, pag sa mayayaman maniningil ako. Ano sila, swerte? Marami na nga silang pera at hindi naman namamahagi sa mahihirap. Ililibre ko pa?" Sino yung isa pa kamong gusto mong tulungan? Kilala ko ba? "Yun hong matandang pilay sa simbahan.
Kaso matagal ko na siyang hindi nakikita eh. Ewan ba kung bakit malapit ang loob ko sa matandang yun? Marahil ay naaawa ako sa kanyang kalagayan. Oo, natatandaan ko siya. Siya yung madalas mong abutan ng 50 sentimos noon. Siya nga pala, anong oras na ba? Bakit wala pa si Padre Llamas? Di ba't sabi mo pupunta siya dito sa bahay ngayon? Oo, inay. Pero baka may biglang ginawa sa simbahan. Di bali ho at dadalhan ko na lang siya ng paborito niyang biko bukas. Pagsapit ng kinabukasan, ay agad nagtungo ng simbahan si Angelito. Bitbit ang kakanin na ibibigay para sa pari nang may madaanan siyang umpukan ng mga taong nagkakagulo. May ilang matatandang babae na noon ay malakas na umiiyak. Lumapit siya upang tignan kung sino na naman kaya sa kanilang kabaryo ang nabiktima ng aswang. Sa hindi inaasahan ni Angelito na ang tagpong iyon ay labis na magpapagimbal sa kanya sapagkat ang taong nakahandusay sa tabing daan at wala ng buhay ay walang iba kundi si Padre Llamas. Agad niyang isiniksik ang sarili sa mga taong nakikiosyoso. Paluhod itong umiyak sa harap ng nakadilat pang bangkay ng pari. Marami ang nagluksa, nakiramay at nakilibing sa mabait na alagad ng simbahan. Mula nang mamatay ang kura paroko ay wala pang pari ang humalinhin dito. Naging matamlay ang maliit na simbahan ng bayan, pero sa tulong ni Angelito ay voluntaryo itong naglilinis sa simbahan. Ikinatutuwa naman ng mga nakakatanda ang magandang gawin ng binata na ikinaiinis naman ng ibang kabataang lalaki sa tuwing sila ay ikinukumpara kay Angelito. Makalipas pa ang 5 taon, 21 anyos na noon si Angelito. Makikita ang kakisigan at gandang lalaki ng binata. Isang araw, habang nagsasalansan ang mag-ina ng gulay na dadalhin sa palengke, ay napansin ni Angelito ang madalas na pag-ubo ng ina. Inay, mukhang kailangan nyo nang magpasuri sa doktor. Matagal ko nang napapansin ang ubo nyong hindi na umiigi. Nakaw, huwag na anak. Gastos lang yan. Nagpakonsulta naman na ako kay Mang Tano at binigyan naman niya ako ng gamot. Si Mang Tanong albularyo sa kabilang kanto? Mas mahal pa sa doktor kung maningil yun eh. Sa kabalita ko, peke daw ang albularyong si Mang Tano. Pinipilit ng binata ang ina upang sa doktor sa kanilang center magpakonsulta. Ngunit matigas ang pagtanggi nito. Sabi pa ni Gloria sa anak na tatapusin lamang niya ang gamutan nila ni Mang Tano at kung wala pa ring pagbabago ay saka na lamang ito magpapakonsulta sa doktor. Walang nagawa si Angelito kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang mahal na magulang. Sige inay, papayag ako. Pero sa isang kondisyon, hindi na kayo sasama sa pagtitinda. Ako na lamang ho ang magtitinda sa palengke. At kayo naman ay magpahinga na lamang muna dito sa bahay. Mas mabilis ang inyong pagpapagaling kung may mahabang oras na naipapahinga nyo ang inyong katawan. Ayaw pa sanang pumayag ng ina, ngunit sa pagkakataong ito ay si Angelito naman ang nasunod. Ngunit sa paglipas ng ilang araw na nasa bahay lamang si Gloria, ay tila mas lumalala pa ang kanyang karamdaman. Nababahala na si Angelito sa kondisyon ng kanyang ina, kung kaya't minabuti nitong pasyalan si Mang Tano. Magandang hapon ho, Mang Tano. Oh, ikaw pala, Angelito. Kumusta na ba si Gloria? Pagtatanong ng albularyo. Yan nga ho ang dahilan kung bakit ako naparito. Mangyari ho kasi
ay wala pa ring pagbabago ang kalagayan ni inay. Parang mas lumalala pa nga ho eh. Ngunit tama naman ang ibinigay kong gamot sa kanya, iho. Dapat malakas na si Gloria ngayon. Wikang may pagtataka ni Mang Tano. Sigurado ho ba kayong hindi kayo nanloloko, Mang Tano? Pagtatanong ng binata. Aba, Angelito. Mahal lang akong maningil, pero hindi ako nanloloko ng tao. Maayos kong ginagamot ang aking mga pasyente. Kaya ayusin mo ang pananalita mo, iho. Naniniguro lamang naman ho ako, Mang Tano. Buhay ho ng aking ina ang nakataya dito. Humihingi ho ako ng paumanhin kung pinagdudahan ko kayo. Nag-aalala na ho kasi ako sa lumalalang sakit ni inay. Siya, kalimutan na natin yan, iho. Sasama ako ngayon sa inyo at nang makita ko ang kalagayan ng iyong ina at kung ano ang maaari ko pang magawa. Isinama ni Angelito ang matandang albularyo at pagdating nila ng bahay ay nagulat ang albularyo sa nakitang kalagayan ni Gloria. Malaki na ang ipinayat nito at ang pag-ubo ay hindi pa rin nawawala. Nagduda ang manggagamot at agad na nagsagawa ng santigwar upang alamin ang maaaring iba pang pinanggagalingan ng karamdaman ng ginang. Nagpakuha ito kay Angelito ng isang plangganang may lamang tubig. Matapos maiabot iyon ng binata sa kanya, ay inilabas nito ang isang kandilang itim at sinindihan iyon. Habang ipinapatak ng manggagamot sa tubig ang natutunaw na kandila, ay sinasambit nito ang isang orasyon na hindi naman maintindihan ng binata ang mga katagang sinasabi nito. Nang matapos ang pag-uurasyon nito, ay pinatay na niya ang sindi ng kandila at kinuha ang namuong mga patak mula sa tubig na nasa planggana. Itinaas iyon ng albularyo at itinapat sa liwanag ng araw at binasa iyon. Nanlaki ang mga mata ng matandang manggagamot. Bakit ho, Mang Tano? Ano hong nakita niyo sa tawas? Pagtatanong ng binata sa matanda. Kaya naman pala lumalala ang karamdaman ni Gloria dahil sa inaaswang ang iyong ina, Angelito. Aswang? Gulat na bulalas ng binata. Oo, iho. Isang aswang ang may kagagawan kung bakit hindi siya gumagaling at lumalala pa ang kanyang sakit. Ano ho ang dapat kong gawin, Mang Tano? Matutulungan niyo ba ako? Hindi saklaw ng aking kakayahan ang patungkol sa mga ganitong uri ng nilalang, iho. Tanging ilang pangontra lamang ang aking maibibigay sa iyo. Tulad ng ano ho, Mang Tano? Sabihin niyo sa akin upang magawan ko ng paraan nang matigil na ang ginagawang pang-aaswang ng halimaw sa aking ina. Tuwing hapon ay magsaboy ka ng asin sa paligid ng inyong bahay. Sabuyan mo rin ang silong, lalong-lalo na sa tapat ng hinihigaan ng iyong ina. Isa ang asin sa kinakatakutan ng mga aswang. Pasensya ka na, Angelito, kung yan lang ang kaya kong maitulong sa iyo. Hindi kita matutulungang patayin ang ganyang uri ng nilalang. Limitado lamang sa panggagamot ang tangan kong kapangyarihan. Nauunawaan ko ho kayo, Mang Tano, at marami pong salamat sa inyong tulong. Iho, 15 pesos ang bayad sa pagtatawas. Pasensya ka na at nangangailangan din kasi ako. Oo nga ho pala. Eto ho ang bayad ko, Mang Tano. Matapos makuha ang 15 pesos na ibinayad ng binata, ay nagpaalam na rin ang matandang albularyo. Mula ng mga araw na iyon, bago sumapit ang takip silim, ay nagsasaboy na ng asin sa paligid ng bahay si Angelito.
Sinasabuyan din niya ang silong ng bahay upang masigurong hindi na makakalapit sa tapat ng tinutulugan ng ina ang aswang. Mula nang gawin ni Angelito ang pagsasaboy ng asin, ay nakita nito ang pagbabago sa ina. Kumalma ang madalas na pag-ubo nito at bahagyang gumana sa pagkain. Bagay na ikinatuwa ng binata. Isang araw ay takip silim na nang makauwi si Angelito. Galing ito sa pagtitinda sa pamilihang bayan. Nagmamadali na rin ito sa ginagawang paglalakad. Nag-aalala na kasi ito para sa kanyang ina na naiwang mag-isa lamang sa bahay. Naalala din ni Angelito na hindi siya nakapagsaboy ng asin. Malayo pa lang ay nakatutok na ang kanyang tingin sa kanilang bahay. Sa nag-aagaw na liwanag at dilim na kapaligiran, ay may napansin itong puting bagay na kumikilos sa silong ng kanilang bahay. Mas lalo nitong binilisan ang paglalakad na halos tumakbo na noon. Nang may ilang dipa na lang ang layo niya sa bahay, ay naging malinaw na sa kanyang paningin ang bagay na nakita niya sa silong. Isa iyong puti at malaking baboy na mayroong mapupulang mga mata. Nakaupo iyon sa silong ng mismong tapat ng silid ni Gloria. Pansin din ng binata na nakatingala at nakanganga ang baboy habang umaagos ang malapot nitong laway sa gilid ng nakangangang bunganga ng hayop. Dahil sa kakaibang gawin ng baboy na iyon, ay nagkaroon ng pagdududa si Angelito. Marahil ito ang aswang na tinutukoy ni Mang Tano. Ito marahil ang umaaswang kay inay, sabi ng binata sa kanyang isip. Maingat niyang hinugot ang itak mula sa kalubang nakalagay sa kanyang baywang at maingat niyang nilapitan ang abalang nilalang na walang kamalay-malay sa ginagawang paglapit ng binata. Isang mabilis na pagtaga sa likod ng baboy na iyon ang ginawa ni Angelito. Umatungal ng malakas ang nagulat at nasaktang nilalang. Sabay ang agarang pagharap nito sa binata. Kitang-kita ni Angelito ang panlilisik ng mapupula nitong mga mata na noon ay titig na titig sa kanya. Habang galit na nakatitig ang baboy sa binata, ay ikinakalaykay nito ang isang paang pangunahan. Isang indikasyon iyon na aatakihin na nito si Angelito. Sa takot ay napaupo sa lupa si Angelito at paatras itong lumabas ng silong. Ngunit habang siya ay umaatras, ay sumusulong naman sa paglakad patungo sa kanya ang galit na nilalang. Sige, subukan mong lumapit at hindi lang yang likod mo ang aking tatagain, kundi pati pangit mong mukha ay itataga ko ang hawak kong itak. Wika ni Angelito sa kaharap na baboy. Ngunit tila wala itong naririnig at patuloy lamang itong lumalakad ng marahan palapit sa kanyang kinaroroonan. Nang bigla na lamang itong mapatingala at matigilan. Kasabay nun ay ang mabilis na nitong pagkaripas ng takbo palayo sa bahay nila Angelito. Napatingala naman si Angelito at mula sa kanyang likuran ay nakita niya ang isang matandang pamilyar ang muka sa kanya at nakangiti iyon sa binata. Agad na tumayo ang binata at humarap ito sa matanda. Napatitig si Angelito sa matandang nakasaklay. Ngunit tila wala itong naririnig at patuloy lamang itong lumalakad ng marahan
papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kayo pala, kumusta na ho kayo? Ang tagal ko kayong hindi nakita. Bulalas ng binata. Habang nakangiti ito at mahahalata ang saya sa kanyang mukha. Narito lamang ako, iho. Hindi naman ako umaalis ng baryo. Hindi ko maaaring iwan ang lugar na ito hanggat naririto sila. Sino hong sila, Tatang? Pagtatanong ng binata. Ngunit hindi na ito nahintay ang kasagutan ng matanda nang marinig nito ang pag-ubo ng kanyang ina. Dali-dali nang tumakbo papasok ng bahay ang binata na noon ay nakalimutan na nitong magpaalam sa kausap na matanda. Inay, kumusta ho kayo? Maayos na ako, anak. Kanina ay parang may sumasakal sa akin. Parang may humihigop ng aking lakas. Pero ngayon ay nawala na ang pakiramdam kong yun. May aswang ho sa silong kanina. Kaya hindi ko ho kayo agad napuntahan. Kinailangan ko kasing itaboy iyon. Ito ho ang tubig. Uminom kayo. Tinulungan ng binata na makabangon ang kanyang ina at pinainom iyon ng tubig. Sabay pinakain na rin ito ni Angelito sa dala niyang lutong ulam at kanin na binili niya sa bayan. Habang kumakain si Gloria, ay naalala naman ng binata ang matanda sa labas. Nagpaalam muna ito sa ina na pupuntahan lamang ang matanda. Ngunit sa kanyang paglabas ay wala na iyon sa bakuran. Napakamot ng ulo si Angelito na tila ba nakaramdam ito ng hiya sa sarili dahil sa hindi man lang niya naanyayahang pumasok sa loob ng bahay ang matandang iyon. Ang hirap talaga pag maraming problema ang nakasiksik sa utak. Halos tuliro na ang aking isip at nagiging makakalimutin na ata ako. Hindi bale, at sa muli naming pagkikita ni Tatang, ay hihingi na lamang ako ng dispensa sa kanya. Bulong ni Angelito at muli na itong pumasok ng bahay. Samantala sa pusod ng kagubatan ay isang maliit na komunidad ang nagkukubli sa matataas at mayayabong na punong kahoy. May ilang kubo ang matatagpuan doon. At sa isang kubo ay maririnig ang iyak ng isang babae at galit na pagsigaw ng isang lalaki. Pagbabayarin ko kung sino man ang gumawa nito sa aking anak. Ipaparanas ko sa kanila ang galit ng isang aswang. Humanda sila dahil uubusin ko silang lahat. Uwi ka ng ama ng binatang aswang na nataga ni Angelito. Dahil sa lalim ng sugat na nagawa ni Angelito sa likod ng aswang, ay hindi na nila iyon nagawang magamot upang maisalba pa ang buhay ng kanilang anak. Ilang araw pa ang lumipas na walang pagbisita ng aswang sa baryo, ay siya ding pagbuti ng karamdaman ni Gloria. Nakakatayo na ito at naikikilos na ng maayos ang katawan. Pero hindi na nagtiwala pa si Angelito. Lagi na nitong ikinukuha ng makakasama ang ina sa tuwing siya ay nagtutungo ng bayan upang magtinda. Binibigyan na lamang niya ng pera kung sino man sa kanyang kapitbahay ang makuha niyang makakasama ng ina. Sa ganung paraan ay hindi na niya kailangang magmadali at mag-alala. Isang gabi, kasalukuyang kumakain noon ang mag-inang Gloria at Angelito nang makarinig sila ng sunod-sunod na pagkatok sa kanilang nakasarang pintuan. Sino naman kaya ito? At kung makakatok ay halos gibain na ang pintuan. Sandali lang ho, Nay. Titignan ko lamang ho kung sino yon. Uwi ka ni Angelito kay Gloria.
na noon ay nanlalaki ang mga mata sa nerbiyos. Sa pagtungo ni Angelito sa pinto, ay dinaanan nito ang kanyang itak na noon ay nakasabit sa haligi ng kanilang bahay. Hindi niya agad binuksan ng pintuan at tinanong muna nito kung sino ang nasa labas ng bahay. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig na sumagot. "Parang si Tatang yun ah," wika ng binata, at agad niya iyong pinagbuksan ng pintuan. Laking gulat ng binata nang makita ang sugatang matanda. Nakaupo iyon at nakasandal sa dingding. May malaki at malalalim na kalmot sa muka at sa dibdib at halos maligo iyon sa sariling dugo. "Tatang, ano hong nangyari sa inyo? Bakit puro kayo sugat? Sino ang gumawa sa inyo nito?" Sunod-sunod na katanungan ng binata na noon ay hindi malaman ang gagawin. Sino yan, Angelito? Tanong ni Gloria. Si Tatang ho, Nay. Sugatan ho siya." Agad namang lumapit si Gloria at napatakip ito ng bibig nang makita ang sugatang matanda. Diyos ko, Angelito. Ano ang nangyari sa kanya? Mabuti pa'y tumawag ka ng tulong, anak, at madala siya sa ospital. Huwag na. Nararamdaman kong hindi na rin magtatagal ang aking buhay. Angelito, kailangan mong mag-ingat dahil nanganganib ang buhay niyong mag-ina. Ano ho ang ibig niyong sabihin, Tatang? At bakit manganganib ang aking buhay? Wala naman akong alam na nakaaway. Natatandaan mo ba ang aswang na nataga mo sa inyong silong? Patay na ang aswang na yon, na anak ng isang gabunan. Malakas at malupit ang uri ng aswang na gabunan, iho. Kunin mo ang punyal at mutya na nasa aking kamay. Inuha ng binata ang sinasabi ng matanda. Isa iyong punyal na gawa sa pinaghalong pilak at panso at ang mutya ng kalamansi. Ang mga yan ay aking agimat upang labanan ang mga nilalang ng kadiliman, iho. At iyan ay iiwan ko na sa iyo upang gamitin mo sa pagpaslang sa mga aswang at palayain ang lugar na ito sa kamay ng kadiliman. Wika ng matanda at ito ay nawalan na ng buhay. Ano ang gagawin natin sa kanya, anak? Malaking katanungan sa taong bayan kung malalaman nila ang tungkol sa kanya. Baka isipin nilang tayo ang pumatay sa kanya. Wika ni Gloria. Ako na ho ang bahala sa kanya, inay. Pumasok na ho kayo sa loob ng bahay. Dadalhin ko siya sa sementeryo upang ilibing, sabi ng binata. Ibinalot ni Angelito ng itim na tela ang matanda at binuhat ito patungo sa sementeryo. Dahil may kalaliman na ang gabi noon at walang buwan na nakasilip mula sa kalangitan, ay walang nakapansin sa binata. Maayos niya iyong nailibing sa sementeryo. Ginamit niya ang mga dasal na natutunan niya bilang sakristan sa simbahan at ipinagdasal nito ang katahimikan ng kaluluwa ng matandang mananabas ng aswang. Nang makabalik na ng bahay si Angelito, ay agad na itong naglinis ng katawan. Hinugasan din nito ang punyal at mutya na noon ay nabahiran ng dugo ng matanda. Matapos iyon ay nagtungo na siya sa kanyang silid at nagpahinga. Habang nagpapaantok ang binata, ay naglalaro sa kanyang isip ang mga sinabi ng matanda. Bakit sila ang magagalit kung napatay ko ang kanilang anak? Siya nga itong nagbabalak patayin ang aking ina. Ipinagtanggol ko lamang si inay sa kamay ng aswang nilang anak. Isip ng binata. Kinuha naman nito ang punyal at mutyang ibinigay sa kanya ng matanda. Pinagbasdan niya iyon sa sumasayaw na liwanag ng ilawang gasera.
Kung totoong agimat ang mga ito, ay kailangan ko itong subukan. Kailangan ng mga tao ang tulong ng isang taong may kapangyarihang labanan ang mga aswang na mula sa aking kabataan ay naghahasik na ng takot at kumikitil ng buhay dito sa aming lugar. Wika nito at inilagay na niya ang mga iyon sa ilalim ng kanyang unan. Humugot siya ng malalim na hininga, sabay na tulog na ito. Pagsapit ng kinabukasan, ay muling nagkagulo ang mga tao sa baryo. Dalawang kalalakihan na naman ang natagpuang patay sa kanilang baryo. Halos humiwalay ang kanilang mga ulo sa kanilang katawan dahil sa lalim ng sugat sa kanilang leeg. Tadtad din ang kanilang katawan ng mga ngat-ngat ng tila matutulis na ngipin. Walang imik na nakikiosyoso si Angelito. Ang kabi-kabilang bulungan na kanyang naririnig patungkol sa mga aswang na sinasabing bumiktima sa dalawa nilang kabaryo. Ang pag-iyak ng mga batang naulila ng dalawang padre de pamilya ay nagpapasiklab sa kanyang damdamin upang itulak ang sarili sa isang misyon bilang mamamaslang ng aswang. Humigpit na kumuyom ang kanyang mga kamao at tumalikod na ito at naglakad palayo sa lugar kung saan nakakabingi ang alingaw-ngaw ng mga iyakan ng namatayan. Pagdating niya ng bahay ay inabutan naman ni Angelo ang ina na noon ay abala sa pananahi. Umupo ang binata sabay ang pagpapakawala ng malalim na paghinga. Napatigil si Gloria sa ginagawa at napatingin sa anak na tila ba may nais sabihin sa kanya. Ang bawat tao sa mundo ay binigyan ng Panginoon ng kanyang-kanyang kapalaran. At ang inang birhen ay tinanggap ng maluwag sa kanyang puso ang kapalaran ng kanyang anak. Sino ba ako upang ipagkait sa mga nangangailangan ng tulong na kanilang kailangan? Kung sa palagay mo, anak, ay kaya mong gampanan ang naglalaro sa iyong isipan, ay ibinibigay ko sa iyo ang aking basbas upang sundin ang iyong puso. Ang nais ko lamang ay lagi kang mag-iingat. Wika ni Gloria. Tumayo si Angelito at yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Marami pong salamat, inay, sa malawak niyong pangunawa. Huwag kayong mag-alala at iingatan ko ang aking sarili. Wika ni Angelito. Pagsapit ng gabi, ay makikita na ang binata sa madilim na kalsada ng baryo. Nag-iikot ito at naghahanap ng mga nilalang ng kadiliman. Mga nilalang na hayok sa laman at dugo ng tao. Sige, mga salot na nilalang. Ngayon kayo magpakita sa akin at sinisiguro ko sa inyo ang inyong kamatayan. Bulong ng binata habang malilikot ang mga matang iginagalas sa bawat bubungan ng kabahayan at sa madilim na sulok ng kapaligiran. Walang ano-ano'y nakarinig siya ng nakakakilabot na alulong ng aso sa pinakadulo ng baryo. Mabilis siyang tumakbo patungo doon at nang marating niya ang dulong bahagi ng baryo ay nakita nito ang isang maitim at mabalahibong nilalang sa ibabaw ng isang bubungan. Abala iyong binubutas ang pawid na bubungan ng bahay. Dumampot siya ng katamtamang laki ng bato at ipinukol iyon sa ulo ng aswang. Animoy isang sundalong asintado si Angelito at nagawa niyang maipatama ang bato sa mismong sintido ng aswang na naging dahilan ng pagkahulog nito. Isang malakas na kalabog sa lupa ang maririnig sa tahimik na paligid. Samantala, nahihilong tumayo naman ang nilalang
nang kanya itong lapitan. Gulat ang aswang nang makita ang binatang mabilis nang papalapit sa kanya. Pumorma ang nilalang. Nakahanda itong makipagsagupaan sa taong dahilan ng kanyang pagkahulog sa lupa. Gamit ang punyal na gawa sa pinaghalong pilak at tanso, ay mabilis iyong inundayan ng saksak ni Angelito. Puntirya ng binata ang gitnang dibdib ng aswang. Ngunit bigo siyang maitarak iyon dahil mabilis iyong naiiwasan ng nilalang. Akala mo ganun lang kami kadaling paslangin, lalaki? Nagkakamali ka. Uwi ka ng aswang sa binata. Habang iwinawasiwas ni Angelito ang punyal, ay isang malakas na suntok ang pinatama ng aswang sa kanyang mukha. Nayanig ang buong katawan ng binata sa natamong malakas na suntok. Hindi niya akalain na ganun kalakas ang suntok ng isang aswang. Huminto si Angelito sa pag-atake at nakikipaggirian ito sa nilalang ng dilim. Ano, binata? Bakit tumigil ka sa pag-atake? Marahil ay natauhan ka, ano? Isang pagngisi lang ang pinakawalan ni Angelito at nanatili lang ang binata sa porma ng pag-atake. Nang hindi na mahintay ang pagsugod ni Angelito, ay ito na ang umatake. Tumalon ito ng malakas patungo sa kinatatayuan ni Angelito. Sinundan iyon ng tingin ng binata at bago tuluyang bumagsak sa kanya ang nilalang, ay agad na iyong iniwasan patungo sa likuran ng nilalang. At paglapat ng mga paa ng aswang sa lupa, ay sunod-sunod na unday ng pagsaksak ang kanyang ginawa. Sa bawat pagbaon ng punyal sa katawan ng aswang, ay nagpapakawala ang halimaw ng nakakakilabot na alulong. Hindi iyon tinigilan ni Angelito hanggat hindi niya nakikitang nakahandusay sa lupa ang aswang. Sa pagbagsak ng katawan ng aswang sa lupa, ay ang unti-unting pagbabaga ng katawan nito na nauwi sa pagkaabo ng nilalang. Napaluhod sa lupa si Angelito at napatingala sa langit. Maraming salamat, Panginoon, at hindi niyo ako pinabayaan. Salamat sa paggabay sa akin ngayong gabi at sa mga susunod ko pang pakikipaglaban sa mga aswang. Uwi ka ng bagong mamamaslang ng aswang. Sa bawat gabing dumadaan ay padami ng padami ang aswang na kanyang napapaslang. Nagtataka ang binata kung saan ba nanggagaling ang mga iyon. Iisa ang kanilang mga itsura. Sila ay may katawang tao, ngunit may mahahaba at matutulis na mga kuko sa kamay at paa. Ang kanilang mga ulo ay ulo ng aso o isang baboy ramo. Makintab ang kanilang mga balat na animoy naligo sa langis at idagdag pa ang maanghot na amoy ng mga nilalang. Walang gabing hindi makikita si Angelito sa bawat sulok ng kanilang baryo tuwing sumasapit na ang dilim. Samantalang ang mga tao sa baryo ay mga kampante lamang sa loob ng kanilang bahay habang hinihintay ang muling pagsikat ng araw. Buong pag-aakala kasi ng mga taga-baryo ay wala ng aswang ang sumasalakay sa kanilang lugar dahil sa wala ng napapabalitang namamatay. At wala ni isa sa mga taga-baryo ang nakakaalam sa lihim na pagsugpo ni Angelito sa mga nilalang ng kadiliman. Sumapit muli ang kabilugan ng buwan. Maliwanag ang buong kapaligiran ng baryo at maririnig ang panakanakang alulungan ng mga aso sa paligid. Tila nagbababala ng isang paparating na trahedya. Mula sa pusod ng kagubatan kung saan naglulungga ang mga nilalang ng kadiliman,
ay maririnig ang tunog ng tila mga tambol. Mga pare, naririnig niyo ba ang tunog ng tila tambol? Tanong ng isang lalaki sa kainuman nito. Kanina ko pa naririnig yun. Hindi ko nga lang binibigyan ng pansin. Akala ko hindi niyo naririnig eh. Habang patuloy ang pagpapalitan nila ng mga haka-haka, ay dumaan ang malamig na simoy ng hangin sa kanilang kinaroroonang tindahan at sinabayan iyon ng mahabang alulong ng aso. Naku mga pare, maigi pa siguro kung tayo'y magsiuwian na. Hindi maganda ang nararamdaman ko. Uwi ka naman ng isang lalaki. Sayang naman tong kalahating bote pa ng lambanog kung di natin uubusin. Mamaya na tayo mag-uwian, maaga pa naman. At ubusin na natin ito. Uwi ka naman ng isa. Kayo na lang ang umubos niyan at ako'y uuwi na. Naninindig ang aking balahibo sa klase ng pag-alulong ng asong iyon. Sige na mga pare, maiwan ko na kayo. Uwi ka ng una. Oo nga naman mga iho. Maiging umuwi na kayo at ako'y magsasara na rin ng aking tindahan. Pasensya na kayo at ako man ay nangingilabot. Parang kakaiba ang gabing ito. Uwi ka naman ng matandang tindero. Nagtawanan lamang ang dalawang kalalakihang suga pa sa alak at nagpaiwan pa ang mga ito upang pilit na ubusin ang natitirang alak. Hindi nagtagal ay tumahimik ang paligid. Sa paghinto ng tila mga tunog ng tambol na nanggagaling sa gubat, ay ang paghinto din ng pag-alulong ng mga aso sa paligid. Ang malamig na hangin ay unti-unting nagiging maalinsangan. Tanging ang tawanan na lamang ng dalawang natitirang nag-iinuman ang maririnig sa tahimik na kapaligiran. Mula sa di kalayuan ay napansin ng isang lasing ang paparating na grupo ng ilang kalalakihan. Aba, pare, tignan mo sa iyong likuran. Sino kaya ang mga yan? Huwag nilang sabihing aagaw pa sa konti na lamang na iniinom natin. Pagbibiro nito sa kasama. Pagtapat ng kalalakihang iyon sa kinaroroonan ng dalawang lasing, ay nagtanong ang mga ito. Saan namin matatagpuan ang bahay ni Angelito? Uwi ka ng isang lalaking medyo may edad na. Sino ba sila? At bakit nyo hinahanap ang bahay ni Angelito? Tanong ng isa sa nag-iinuman. Sagutin mo na lang ang aking katanungan at huwag nang marami pang tanong, lalaki. Abat, mga dayo lamang kayo dito ah. Kayo pa ang matatapang? Kung hindi namin sabihin sa inyo ang bahay ng taong hinahanap nyo, may magagawa ba kayo? Mayabang nitong wika. Bigla itong sinakal ng lalaki. Gamit lamang ang isang kamay na may makapal at matitigas na balahibo at nagtutulisang mga kuko, ay nakaya nitong iangat sa lupa ang lasing. Doon ho, sa bandang dulo ng baryo. Nakatira ang hinahanap niyong tao. Sagot ng dalawang lasing. Napangiti ang lalaki. At bigla na lamang nitong ibinaon ang isa pang kamay sa dibdib ng lalaking lasing. At sa paglabas ng kamay ng lalaki mula sa dibdib ng lasing, ay hawak na nito ang puso ng lalaking iyon. Tatakbo pa sana ang kainuman nito, ngunit hindi na iyon nakaalis sa kinauupuan dahil pinagtulungan na iyong ngat-ngatin ng dalawa pang aswang. Matapos paslangin ng grupo ng mga aswang ang dalawang lalaki, ay mabilis na nilang tinungo ang bahay nila Angelito. Samantala sa bahay nila Angelito
ay kasalukuyan namang naghahanda noon ang binata sa gagawin niyang pangangaso ng aswang. Nang bigla na lamang nag-init ang mutya ng kalamansing nakakwintas sa kanya. Mabilis siyang nanaog ng bahay at inilapat nito ang kanyang tenga sa lupa. Dinig ni Angelito ang mga yabag na papalapit sa kanilang bahay. Mabilis na iyong tumayo at agad na umakyat ng bahay. "Inay! Inay! Madali kayo!" Uwi ka ng binata. Ay, bakit anak? May pagtatakang tanong ni Gloria sa anak. "Tumakas na kayo, inay. Dumaan kayo sa likod ng bahay at sikapin yung makalayo dito sa baryo. Puntahan nyo si Mang Tano sa burol. Doon ay mas ligtas kayo." Bakit anak? Ano bang nangyayari? Natatarantang tanong ni Gloria. "Paparating na ang mga aswang, inay. Wala na tayong oras. Tumakas na kayo at ako na ang bahalang humarap sa mga aswang." Uwi ka ng binata at humalik ito sa papaalis na ina. Sinikap ni Gloria ang tumakbo ng mabilis. Sinuong nito ang madamong daan patungo sa burol na kinatitirikan ng bahay ni Mang Tano. Samantala si Angelito naman ay buong tapang na inabangan ang pagdating ng mga nilalang. Maaaring sila na ang mga kaanak ng mga napatay kong aswang, bulong niya sa sarili. Hindi nagtagal ay nakita na niya ang paparating na grupo ng mga aswang. Napalunok si Angelito. Bahagya siyang nakaramdam ng kaba nang makita ang bilang ng mga aswang na kanyang makakasagupa. Lintik, dihado ako sa mga ito. Paano ba ang aking gagawin nito? Bahala na po kayo, Diyos ko. Kung huling gabi ko nang masisilayan ang mundong ito, ay kayo na po ang bahala kay Inay Panginoon. Bulong ng binata. Inihanda na ng binata ang sandatang punyal at napahawak sa suot na mutya. Nakasalukuyang painit ng painit habang palapit ng palapit ang grupo ng mga kalalakihang iyon. Nang makarating ang mga iyon ay agad siyang tinanong ng lalaking medyo may edad na. "Ikaw ba si Angelito?" Pasinghal na tanong nito. "Oo, ako nga. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, mga Ginoo?" Tugon naman ng binata sa mahinahon ngunit matatag na boses. "Kung ganun ay humanda ka, dahil ang gabing ito ang aming paniningil sa pagpaslang mo sa aking anak at sa iba pa naming mga kaanak." Uwi ka ng aswang. Sa isang iglap ay agad nagbago ang anyo ng mga kalalakihang nasa harapan ni Angelito. Naging mabalasik at nakakatakot ang itsura ng mga ito. Sa bawat kumpas ng kamay ng Panginoong Aswang ay isa-isang nagsisuguran ang mga kasama nito. Ginamit ni Angelito ang kanyang kaalaman sa kumbate. Ang taglay niyang lakas at bilis na nanggagaling sa suot na mutya ay malaking tulong para sa kanyang pakikipagdigmaan sa mga nilalang na desidido siyang paslangin. Ang mahiwagang punyal na kanyang sandata na sa bawat pagbaon sa katawan ng aswang ay mabilis niyang napapatay ang mga aswang na sumasalakay sa kanya. Manghang nanunood ang pinunong gabunan. Hindi ito makapaniwala sa kakayahang ipinapamalas ni Angelito. Sumenyas ang gabunan at huminto ang mga aswang sa pagsalakay sa binata. "Pinahanga mo ako, binata. Mahusay ang iyong pagkilos, depensa at atake. Bukod sa tangi kang kakaiba sa mga napaslang kong mga antingero. Pero
Ewan ko lang kung uubra ka sa akin. Uwi ka ng gabunan. Sisikapin kong talunin ka upang mahinto na ang walang awa niyong pambibiktima sa mga inosenteng tao. At naniniwala akong hindi ako pababayaan ng Diyos at tutulungan niya akong magapi ang mga tulad niyong salot sa mundong ito. Tukon naman ng binata na matindi ang determinasyong mapuksa ang kasamaan ng mga aswang. Umalulong ng malakas ang pinunong gabunan, kasabay nun ang mabilis na kilos pag-atake kay Angelito. Animoy buhawi ito sa bilis na ang bawat daanan ay tumatalsik. Ngunit kahit anong bilis ang gawin nitong pag-atake sa binata, ay mas mabilis ang mga mata ni Angelito. Nasusundan nito ang galaw ng gabunan, kung kaya't madali lamang niyang naiiwasan ang mga pinapakawalang suntok, sipa at kalmot ng pinunong aswang. Maging ang gabunan ay nakabantay sa mga pag-atake ng binata, kung kaya't nahihirapan ding makatama si Angelito. Tumigil ang mga pag-atake ng bawat isa. Mahahalata sa kanilang mabibilis na paghinga ang pagod sa labis na paggamit ng kanilang lakas. Nagpapakiramdaman, animoy mga manok na naggigirian, habang ang iba namang aswang ay panay ang pagpapakawala ng pag-angil, tanda ng suporta sa kanilang pinuno. Habang nagpapakiramdaman ang dalawa, ay iginagala ni Angelito ang kanyang paningin sa paligid. Naghahanap ng bagay na maaaring makatulong sa kanya, hanggang mapansin nito ang isang bato sa maalikabok na kalsada. Naghanda ang binata, isang paraan upang malinlang ang kaharap na gabunan. Mabilis siyang tumakbo pasugod sa pinunong aswang at sinalubong naman siya nito. Dinaanan ni Angelito ang isang bato at malakas niya iyong sinipa patungo sa katunggaling nilalang ng kadiliman. Bagay na hindi na naiwasan ng aswang at tumama ang bato sa noo nito. Nakaramdam ng sakit ang gabunan at napahinto ito sa pagsugod, habang agad na sinapo ng isang kamay ang dumudugong ulo. Sa muling pagbalik niya ng tingin sa binata, ay paparating na ang kamao ni Angelito at tumama iyon sa panga ng gabunan. Malakas ang suntok na pinakawalan ni Angelito at tumalsik ang isang ngipin ng aswang. Isinunod naman ni Angelito ang isa niyang kamay na may tangang punyal. Ngunit sinikap ng gabunan na iwasan ang pagtama nun sa kanya. Alam niyang oras na abutan siya ng punyal na iyon ay katapusan na niya. Samantala ay isang binata ang kasalukuyang inaawat ng mga kalalakihan. Tangan nito ang isang matalim na itak at nagpupumilit tulungan si Angelito. Magtigil ka nga sa kahibangan mo. Hindi mo kakayanin ang lakas ng aswang. Hayaan mo na lamang si Angelito na tapusin ang mga salot na aswang. Galit na wika ng ama ng binata. Itay, kailangan na tayo ni Angelito. Kailangan niya ang tulong natin. Hindi niyo ba nakikita kung gaano kadami ang aswang na kanyang kakalabanin? Ano, habang buhay na lang ba tayong aasa kay Angelito? Suklian naman natin ang ginagawa niyang pagtulong sa atin. Ngayon niya tayo kailangan. Kung hindi niya kayanin ang mga aswang at mapas lang siya, sa palagay niyo ba ay bubuhayin pa tayo ng mga halimaw na yan? Gumising kayo mga kasama. Huwag tayong magpakita ng takot sa mga aswang. Kasama natin si Angelito at sa pamamagitan ng ating pagtutulungan ay magagapin natin ang mga halimaw. Kung naduduwag kayo, ay bitawan niyo na ako at ako ang tutulong kay Angelito. Uwi ka ng binata
na desididong itaya ang buhay para matulungan si Angelito na mapalaya ang kanilang baryo sa kamay ng nilalang ng kadiliman. Dahil sa taglay na lakas at bilis ni Angelito, ay ramdam ng gabunan na hindi na niya ito kaya. Kung kaya't itinaas nito ang kanyang kamay upang ihudyat ang isang utos ng sabay-sabay na pagsalakay sa binata. Ngunit sa hindi nito inaasahan, ay narinig nila ang sigawan ng mga kalalakihang tumatakbo pasugod sa kanila. Hawak ng mga iyon ang matatalim na itak. Nagsimula ang digmaan ng tao at aswang. Ang gabing iyon, kung saan saksi ang maliwanag na buwan, ay umaalingaw-ngaw ang mga sigawan. Umaagos ang dugo na siyang bumabasa sa maalikabok na kalsada. Sa gitna ng labanan ay makikitang dahan-dahan ng tumatakas ang pinuno ng aswang. Ngunit hindi iyon nakatakas sa mga mata ni Angelito. Mabilis niya iyong nilapitan. Ang bawat aswang na kanyang nadadaanan ay bigla na lamang nagliliyab tuwing bumabaon sa katawan nila ang punyal ni Angelito. At saan sa akala mo ang iyong punta? Akala mo ba ay hahayaan pa kitang makatakas? Tapusin na natin ang laban ngayong gabi. Sigaw ni Angelito na mahahalata ang labis na galit. Walang nagawa ang gabunan kundi labanan si Angelito. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila kinakain na ng takot ang gabunan. Parang hindi isang pinuno at malakas na aswang ang kilos at pag-atake nito. Sinamantala ni Angelito ang pagkakataong iyon at buong lakas at liksi niyang inatake ang gabunan. Makalipas pa ang ilang oras ay humupa na ang labanan. Nakahandusay sa lupa ang mga walang buhay na aswang. Maswerte namang puro lamang sugat ang tinamo ng mga kalalakihang tumulong kay Angelito. Maraming salamat sa inyong lahat mga kasama. Salamat sa inyong tulong. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi ko masasabi kung buhay pa ba ako o isa na akong bangkay ngayon. Salamat sa iyo, Nestor, at naimulat mo ang ating kabaryo upang gamitin nila ang kanilang nagtatagong tapang. Maya-maya lang ay humahangos na dumating ang dalawang matanda, si Mang Tano at Gloria. Agad na sinalubong ni Angelito ang ina at mahigpit ang kanilang naging yakapan. Salamat at ligtas ka, iho. Wika ni Gloria sa anak habang tumutulo ang luha nito, luha ng labis na kaligayahan. Muling nanumbalik ang katahimikan ng baryo. Wala nang aswang ang nagtangkapang pasukin ito dahil alam nilang ang bawat nakatira doon ay nakahanda na upang sila ay labanan. Wakas. Marami pong salamat mga kakilabot sa inyong pakikinig. Huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. Ito na po ang ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng kakilabot na sumusuporta sa ating channel. Shoutout din po kina Carmelita Pruna from Dubai, Nery Cuyones from Bahrain, Edelberto Balanlay and Balanlay family from Barangay Talolora, Palapag, Northern Samar, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, Elsa Gonzalez from China, Nida Kiambao from Kuwait, Miriam Leibelt, Emiliano Raffles, Bioli Liharso,
Milagrosa Luke, Corazon Clemente, Norlin Picache, Joel de Guzman, Mike Mardut, Selina Laureano, Abelio Mendigueria, Ellen Kiano, Marlon Candelario, Violeta Largo, Rufina Acosta, Emmanuel Escobel, Mary Grace Duyag, Asili Gumban, Tita Sareno, Jonolan Caballeda, Glenn Valen, Celso Benitez, and Norafe Fajardo. Marami pong salamat mga kakilabot. God bless po and Amen.